Gusto ko lang i-explain sa inyo guys, itong stop-start using transformer. Kung bakit tayo gumamit ng transformer, dahil yung contactor natin ay 120 volts lang. Tapos ang power supply natin para sa control ay 220 volts. Dahil 120 volts lang ang ating contactor, ang coil niya, so gumamit tayo ng transformer na step down. Step down siya guys, mayroon siyang 110 volts. So bali, ang 120 volts, susupplyan natin ng 110 volts ay posible na mapapatakbo natin ang ating magnetic contactor. Dahil sa electrical kasi guys, mayroon siyang intervals. So mayroon siyang intervals. So ibig sabihin, pag ang supply mo ay 110 volts tapos susupplyan mo ang 120 volts, posible pa rin na gumagana ang contactor natin. Tapos ngayon, ito yung diagram niya guys. Ito yung sa control circuit. Ito naman sa power circuit natin kung saan natin ikakabit sa motor. Tapos mayroon tayong ginamit dito na red lamp. Itong red, green, tapos yellow naman para sa trip natin. Ito yung diagram niya guys. Dahil itong pilot lamp natin guys ay 220 volts. So dito tayo kumuha, no? Iba ang connection niya, no? Kasi itong 220 volts, ito kasi yung common natin ng 11. 11 yan, no? Kung makikita natin. 11 to 16 ay 220 volts, no? Kung makikita natin. 11 to 16 ay 220 volts. 11 to 15, 11 to 50 naman ay 110 volts. So, 110 volts yung ginamit natin na power supply para sa ating 120 volts na magnetic contactor. Itong stop push button natin, ito na siya. Ito naman yung start push button natin, no? Ang push button na ating ginamit ay momentary push button, na ang ibig sabihin, pag i-press natin to, pag bitawan, babalik siya sa normal position na naka-close. Pag i-press naman natin to, pag bitawan, babalik siya sa normal position na naka-open. Katulad nito, naka-open siya, no? Ganun ang momentary push button na ating ginamit. Tapos mayroon din tayong overload relay. Ito yung overload relay natin. Ang contact niya, no? Dito at saka dito. Normally close ito. Normally open naman dito, no? Tapos dito naman sa power circuit, ang overload relay natin ay ito na siya, no? Kung makikita natin, ito na yung overload relay natin. Kung makikita natin, guys, no? Ito ang overload relay natin. Tapos dito sa baba ng overload, dito natin ikabit ang 3-phase motor. Dito naman ang power supply niya, no? Ilagay natin dito. So ngayon guys, ating pag-aralan ang diagram kung ano ang function nito, no? Ito yung circuit breaker natin. Ito na siya, no? Paglagyan natin to ng power supply guys, ang line 1 at saka line 2, pag i-on natin tong circuit breaker dito, pag i-on natin to guys, magkakaroon ng power kaagad ang transformer natin, no? Tapos ang transformer ngayon, magbabato siya ngayon ng power supply dito sa baba, no? Sa secondary niya. Ito kasi yung primary natin. Ito naman yung sa secondary, no? Magbibigay siya ng kuryente dito sa secondary. Ngayon guys, pag i-press natin itong start button, dahil mayroon na kasi itong power, pag i-press natin to, magko-close ito guys, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Paggana ng magnetic contactor natin guys, i-close ito. Pero bago pa man gumana itong magnetic contactor natin guys, gumana muna ang red pilot lamp natin, no? Kung makikita natin. Ngayon, dahil gumana ang magnetic contactor natin, mag-o-open ito, mamamatay ang red lamp, magko-close naman ito guys, no? Gagana naman ang green na pilot lamp natin. Ngayon, pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, oh. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Still pa rin gumana ang magnetic contactor natin. Tapos dito naman dadaloy, gumana ngayon ang green na pilot lamp natin, no? Gumana siya. Dahil gumana ang magnetic contactor natin sa power connection naman niya kung saan nakakabit yung motor, magko-close naman ito guys, no? Magko-close ito ngayon.
Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1, line 2, at saka line 3, pag i-on natin tong circuit breaker, magkakaroon ng power ang 3-phase na motor natin, no? Na 3-phase motor natin. Gagana ngayon ang 3-phase motor natin, no? Ngayon, pag i-press natin to guys, i-press natin tong stop button, itong stop button natin, pag i-press natin to ganun, mag-o-open ito. Ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong magnetic contactor natin, no? Pagpatay ng magnetic contactor natin, guys, dahil ang kuryente dito na lang, mag-o-open ito. Ito naman, magko-close ito uli, guys, no? Tapos ito naman, mag-o-open naman ito. Ganun kasi ang function niya, no? Ngayon, dahil namatay ang magnetic contactor natin, mag-o-open naman ang contact nito, guys. Ang contacts nito, mag-o-open naman, no? Ang contact nito, guys, ito kasi, guys, mag-o-open siya pag namatay yung contactor natin. Ngayon, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-close. Pag bitawan natin to, guys, babalik siya sa normal position na naka-close. Gaganon siya, no? Ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Still pa rin na hindi gumana ang magnetic contactor natin. Ang gumana ngayon ang red lamp natin, no? Ngayon, pag mag-trip naman ito, guys, pag trip nito, guys, mag-o-open ito, magko-close naman ito, guys, no? Mamamatay ngayon ang red lamp natin. Tapos, dahil ang kuryente hanggang dito lang, no? Gagana ngayon ang yellow lamp natin, no? Ang indicator. Ibig sabihin, nag-trip siya. Ngayon, pag ating i-reset ito, magko-close ito, mag-open naman ito, mamamatay ngayon ang yellow lamp natin. So, bali ito na yung diagram niya, guys. Ngayon, kung gusto nyo na makita kung paano to kinabit, ang wiring niya, mayroon akong video nito na aking kinabit siya. Paano yung sa pagwa-wiring. Step by step, kinabit ko ito. Mayroon akong video nun. Panoorin nyo na lang, guys, sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. The same pa rin ang pangalan, Bernas TV. Ito kasi, guys, ginawan ko na ito ng video nung nakaraan. Winiringan ko siya. Ngayon naman, explanation naman regarding sa diagram na ito. Maraming nagtatanong, guys, bakit daw yung wire ko daw magulo, kalayat? Hindi ko daw nilagay sa tamang lagayan ng wiring. Para sa kaalaman ng lahat, guys, ito kasi ay demonstration lang ito. Pag ilagay natin sa actual, dapat mayroon tayong plastic trunking para sa ating wire, para hindi sa kalayat tignan. Kung demonstration lang ito, hindi ko na nilagay sa trunking, yung sa plastic trunking natin, para matabunan yung wire natin at hindi na i-expose yung wire natin. Cover kasi yun para sa wire natin. Ngayon, guys, itry natin ngayon na ating i-on ang circuit breaker para makita din natin kung paano ang function nito, guys, no? I-on natin ang circuit breaker. Ngayon, umilaw ngayon ang red lamp, guys, no? Kasi ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Nakakabit siya sa 220 volts dahil 220 volts ang tatlong pilot lamp na ating ginamit. Ngayon, pag i-press natin to, guys, mamamatay ang red, iilaw naman ang green, no? Ayan, umilaw ang green. Ibig sabihin, nag-open ito, nagko-close naman ito, guys, no? Kung makikita natin. Ngayon, guys, pag mag-trip naman, halimbawa, kung mag-trip, mamamatay itong green, iilaw naman ang yellow, no? Kung i-trip natin, kasi mag-open ito, mamamatay ngayon itong green lamp natin, iilaw naman yung yellow, no? I-try natin i-trip. Ayan, no? Umilaw ang yellow lamp natin. Dahil nag-close kasi ito, guys. Ngayon, pag ating i-reset ito, guys, babalik to na iilaw ang red lamp natin, no? Pag i-reset natin. Ayan. Pag di-reset natin, guys, babalik siya ngayon na umilaw yung red lamp natin na mamatay ang yellow. Ganun siya, guys. Pag i-press natin, gagana ang green lamp. Pag i-press natin to, mamamatay. Pag i-press natin to, gagana siya. Pag i-press natin, mamamatay. Ganun lang siya, guys. Pag i-press natin, pag mag-trip, mamamatay ang green, iilaw ang yellow. Bali, ito lang sa control ang ating ginawan ngayon ng diagramming. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.